Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Muli sa awat tulong ng Diyos ay may panibago na naman tayong episode ng Ang Dating Landas. Muli, para hindi na tayo makapagtagal sapagkat lumalalim na rin ang gabi at galing pang Nueva Ecija ang ating bisita o special na bisita o convert, na apologist. Evangelist at apologist ng Grabe, SDA, evangelist at apologist ng SDA, bro. SDA. Si Bro Noel Ramos. Na dating kasamahan ng isa daw theologian ko, na hindi ko na, kilala ko rin yun pero wag na lang natin atakin sapagkat kung inaatake niya akong personal, hindi natin siya atakihin ng personal sapagkat ang sabi niya Apostol Pedro sa 3:9 ng unang Pedro, basahin natin, huwag gantihin ng masama na sa masama at alipusta sa alipusta kundi pagpapala, kaya pagpapala na lang. Kaya sa gabing ito, kidlatan na kami kung kami magsisinungaling. Mamatay na siya kung siya'y magsisinungaling. Dahil alam naman natin ang kasinungalingan sa 8:44 ng 1, abay hindi nasang galing sa Diyos ito kundi sa demonyo. Basahin natin. Kayo'y sa inyong amang dyablo! At ang mga nasa ng inyong ginagawa o nasa ng inyong amang inyong ibig gawin. Anong klase yun? Siya'y mamamatay taubot pa ng unat sinungaling. Kaya kung nagsisinungaling tayo dito sa platapormang ito, sa episode ng Ang Dating Landas na ito, wag na lang sana tayo magising sa ating pagtulog sapagkat kasinungalingan ito. Kidlatan na lang tayo dito ngayon. Bro. Mamatay na lang sana tayo kung tayo nagsisinungaling sapagkat yan ay hindi ko maiinda. Bakit? Dahil yan ay nasang hindi galing sa Diyos kundi sa demonyo. Kaya mga kapatid, bago tayo makapagpasimula, ano bang purpose ng Ang Dating Landas? Bago nating interviewin, bagamat marami kasing namamaratang sa atin na ang dating landas daw ay naninirang puri. At kahit kailan, hindi mo na pwedeng siraan ng sira Sinasabi ko lang yung kasiraan nila. Pinupuna ko lang. Dahil pag yung kasiraan nila, ipinangaral pa nila, abay makakahawa na yun. 15:33 ng unang Korinto. Huwag kayong padaya ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Ayun naman pala ano ba yung manifestasyon ng masama? Yung sira. Yung sira, yung tuktok. Hindi ko lang papangalanan kung sino yun. Marami yun Kadalasan yung mga nasa comment section ng mga tumututol, yung mga sira tuktok nun Kaya, ano ba purpose ng Ang Dating Landas? Isa itong plataforma kung anong ginagawa ng mga apostol o isa sa uri nila ng pagbasa sa Biblia na mababasa natin sa sulat ni Pablo sa 3:16 ng ikalawang Timoteo na ang mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan rin naman sa pagtuturo, pagsansalat, pagsaway. Yun ang purpose ng Ang Dating Landas. Nagtuturo, nagsasansalat, sumasaway. Dahil meron tayong tinatawag na spiritual warfare At alam mo naman rin nyo, kapatid na Noel. At yun yung mababasa natin sa sulat rin na Apostol Pablo. Dahil lahat naman ng sulat ni Pablo, hindi naman writings ni Ellen G. White yun. Writings ni Manalo si Pasugo yun. Utos ng Diyos yun. Absolutong katotohanan yun 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni naman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. At sa halimbawa doon, 2 Korinto 14:5, na ang aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Kaya para hindi na tayo magtagal pa sapagkat lumalalim na rin ang gabi, kamusta nga pala kapatid na Noel? Saan ka nang galing? Okay lang ako, bro. Galing ako Nueva Ecija. Grabe, galing kang Nueva Ecija at hindi na natin maitatanong, ikaw ay galing sa SDA, bro. O Seventh-day Adventist na itinayo ni Ellen G. White. O huwag niyong itanggi, nasa Google yun Who is the founder of Seventh-day Adventist? Ellen G. White. At doon sa nakalagay sa Seventh-day Adventist Belief, 27 Fundamental Doctrine, sa pahina 227, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White. One of the founders. At ang ibig sabihin ng founder sa diksyonaryo, nagtatag. Therefore, ang nagtatag ng Seventh-day Adventist si Ellen G. White. Huwag naman nila i-deny Google na nagsasabi. Biblia na rin nagsasabi na bula ang propeta ito ayon sa 2:12 ng unang Timoteo. Ngayon, kapatid na Noel, ano ba yung mga naging karanasan mo o yung sabihin na nating bangungot mo sa Seventh-day Adventist nung ikaw ay apologista? Kasi apologista ka na, tapos Evangelist ka pa. Ngayon, pag-usapan muna natin yung mga sigalot, pero wag na lang tayong mag-drop name, sapagkat maaari tayong ma-libel. At kung tayo nagsisinungaling, kidlatan na sana tayo. Hindi na sana tayo magising kung tayo nagsisinungaling, sa plataforma na ito. Ngayon, kapatid na Noel, yung ikaw ay kaanib sa SDA, naramdaman mo ba yung pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng mga kapatid mo sa pananampalataya? Yes or no? No, bro. No, sige, bakit? Kasi ganito yung bro Nung ako yung kasalukuyan nagdodoktrina pa lang,
yung district pastor madalas kong kasama, bro. So, okay siya bro nung umpisa. Siya nag-aatid sundo sa akin. Yung elder ang nag-aatid sundo rin sa akin. Pero yung head elder bro, nag-aatid sundo sa akin bago nagba-Bible study kami. Mm. Inaaya nila ako na mag-Bible study, manghikayat ng miyembro para dumami, ano bro? Kasi nagkaroon kasi ng problema yung church nila ron, munti sila eh. Tapos bro, nung tumagal-tagal bro, nagbago na lahat bro, nung natapos yung event. Ano bang klaseng event yun? Yung harvest ba yun? Harvest Ay, 2025 yun bro eh. 2025 ng harvest. O sige, maaari mo bang ikwento na yung mga pakikitungo ba sa iyo ng kapatid, ganun rin ba yung pakikitungo sa iyo ng SDA? Anong pinagkaiba ng mga kapatid dito sa tunay na simbahan o Iglesia Katolika at dun sa mga kapatid sa Iglesia Sabadista? Dito bro sa Katoliko bro, talagang may batian eh. Pag Amen. nakita mo bro, no? Mm. Talagang hindi ka pababayaan eh. I-guide ka pag bago ka, no? Mm. Tapos hindi ka hatulan. Kasi ang may karapatan lang naman humato, ang sabi nga ni Pablo, ay ang Diyos. Bro. Hindi naman si Mrs. White na pinagbabawalan kayo magkape, no? Tsaka, speaking of pagbabawal, maski baboy ipinagbabawal sa inyo. Bro. Kaya nga meron kaming munting sorpresa sa iyo kung talagang kanina kasi nabautismohan ka na, nakatanggap ka bro. na ng sakramento ng binyag o sakramento ng bautismo. Therefore, yung original sin mo, nalinis na gaya ng sabi ni Pablo sa 22:16 ng gawa. Hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan sa papaanong paraan. Sa 28:19 ng Mateo, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero, i-clarify ko lang, totoo ba yung doktrina ng Seventh-day Adventist na magbautismo sa pangalan ni Ellen White? Wala bro. Talagang ang sulat kasi ni Ellen G. White bro mas sinusunod nila kaysa Biblia. Talagang aral ng tao, ano? At yun ay nasa 17.5 na Jeremias. At meron kaming munting sorpresa sa'yo. Ito ay itutok natin sa camera. Pork sisig. Ayan. Kasi mortal sin kay Ellen White na kumain ka ng mga nilinis na ng Diyos. Sapagkat ang bro. sabi nga sa unang Timoteo 4:4, lahat ng nilikha ng Diyos ay nahugasan. Nakasama baboy ito. Huwag mo naman sabihin yung baboy, nilikha yung sarili niya. Siyempre, ang lumikha sa baboy, yung Diyos na gumagawa sa 2:13 ng Pilipos. At meron rin tayong, bukod sa pork sisig, pakipatong na lang, meron rin tayong special dinugan, wala lang puto, ano? Ayan, kasi mortal sin yan sa mga sekta ngayon eh. Bro. Lahat yan, pumapasok sa bibig ng tao, therefore, hindi kasasama ng tao. Basahin muna natin bago natin kainin yan sa 15:11 ng Mateo. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakasama sa tao. Tanong ko sa iyo, kapatid Noel, pag kumakain ka ba ng dalawang yan, saan mo ipapasok? Sa ilong o sa bibig? Sa bibig. Alam nga naman sa puwet, siyempre, sa bibig. At ang Syempre. sabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakasama sa tao. Kay Ellen G. White naman, bawal yan, mortal sin. Tsaka ang SD bro, no? Sorry mga kapatid, ano? Pero ito ning totoo bro Pagkakataon ko na ito para sabihin talaga malaking katotohanan. Pero bago yon kapatid, kasi mainit-init eh. Palamig ko muna, may ano dyan, ito muna unahin mo, pork sisig. Pork sisig. O, mga nabili kapatid, namin yan para sa'yo. Pork Yeah. sisig, yan. Kainin mo nga bro Noel. Ayun no? Anong lasa? Masarap bro. Ay, yung dinugan, testing mo rin yung dinugan. Pork tong dinugong bro Paborito mo yan no? Paborito ko to bro. Ayun. Ngayon, bale, ilang buwan ka na hindi nakakain ng ganyang kasasarap na putahing nilikha ng Diyos, ano? Ako bro kasi, nung ako SD, kumakain talaga ako ng baboy Ayun! Wow! Kahit nung umanib ako bro. Nung after kong umanib bro, nung mga 2 days bro, like sobrang gutom na ako, Oo. kumain na ako ng baboy bro, inaraw-araw ko na. Bale, therefore, hindi na natin maitatanggi na yung ibang mga miyembro din siguro kumakain rin ng baboy. Bro, imposible no? Na hindi rin kumain ito mga ito, kasarap-sarap ng baboy, ayaw Oo. nyo. Grabe. Pero ngayon, masarap talaga ang sisig, lalo na pag baboy talaga. Oo, bro, Tsaka masarap, yung bro. dinugan, ano? Bro. Pagkat nilikha ng Diyos yan para sa atin, uno-uno ng Genesis, dahil ang Diyos ang umaaring ganap sa 8:33 ng Roma. Ngayon, sige, mayroon kang pasabog na sinasabi, pero bago natin ipatuloy yun, sapagkat painit ng painit baka mamaya may umiyak Baka mamaya, umiyak itong puno ng ano Ngayon, may 3 kong katanungan sa'yo. Ready ka bang sumagot? Yes bro, 3:15 ng Pedro. Sige, ngayon, kanina,
napatunayan mo sa pagsagot mo na malaki talagang pagkakaiba pagdating pa lang sa kapatid sa pananampalataya at presensya ng Diyos sapagkat yung Diyos nila peke. Ngayon, yung pangalawang tanong ko sa iyo, Noel, o Bro Noel Ramos, sa SDA ba, gaano ba kalala yung sitwasyon nila doon at tungkol sa financial? Ano kasi yan, bro, Ikaw ba ay binayaran nila nung naanib doon o ano bang klaseng ano? Ito yung short story, Sige. Nung kasi mga kapatid, kung bakit ako naaanib sa SDA, way back March, I think 15, ganon to 16, 14, etc., Nung kasalukuyan na ikaw ay lumipat na bro sa Katoliko, magkasama talaga tayo nung nasa MCJ pa tayo, So, nung time na yun bro, hapon, nag-chat si Erin kay Denmar, tas nagamon ako ng diskusyon kay Denmar, So, imbis na debate ang sagot ni Denmar sa akin, inaya niya akong mag-Bible study. Ibig sabihin, parang inakay ka niya, no? Oo, bro. Sa Bible study nila, Bible, sa atin yun Oo, bro. Yung 405, Bible na lang kasi tinitwist nila Bible study nila. Oo, bro. Sige, bale, ano yung mga sinabi nila sa'yo at nakapag-convince sa'yo kaya naanib ka sa sekta na yun na itinatag lamang ng tao? Wala silang bro, like, wala akong nagustuhan sa aral nila. Like, kung totoo lang po mga kapatid, ako po talagang napilitan lang. At bakit? Ginagastusan po ako para sa magiging pamasahe ko para lang po makapunta sa simbahan. Nahihiya naman po ako na isoli ko yun no bro? Nakakahiya naman bro, wala naman akong pera that time. Yun bro. Bale, talagang napilitan ka lang, hindi dahil sa aral. Hindi bro. Yung pala kabaliktaran ng 7-7 ng 1, therefore, tanda lang yun na wala sila sa totoong simbahan ng Diyos dahil hindi pala ebanghelyo talaga ng Diyos ang ipinangangaral nila, no? Wala bro. At bakit? Sige. At bakit bro, puro pamamaratang sa Iglesia Katolika ang sinasabi nila bro. Tsaka, speaking of pamamaratang, meron yatang kasama mo dati na pinagbantaan ako. Tama ba yun? Tama yun bro. Grabe, ano? Isa yun sa rason. Kung bakit ako umalis ng Seventh-day Adventist. At kasi, isa pa. Ano? Ito ang pinaka-special sa lahat. Ngayon ko lang ibubulgar. Sige, huwag mo na lang pangalanan. Yung puno kasi nila dyan sa kanilang grupo, Huwag mo na sabihin yung lokalidades. nang rape kasi bro Nang Kaya nagtatagos doon sa pinakadulo. Nagtatago bro. Dulo kaya pyramid. Parang unggoy bro Baka sila lang magkakaintindihan doon ng mga kamag-anak niyan, no? Mga chimpanzee bro. Hindi naman tayo na may personal sapagkat talagang merong sakit pa rin sa puso na ganun nga ang ginawa sa iyo sa Iglesia Sabadista. Bro. Na parang nung una lang nagmagandang loob sila sa iyo pero nung mga bandang gitna na parang iniwan ka rin. Bro, nung time na natapos yung event. Kasi nagkaroon ng event yung district pastor sa amin. And then nagkaroon ng Bible study, Bible study. So, after ng Bible study, bro, 10 days yun, hindi ako nagkakamali. Nung mabautismuhan, bro, yung mga Katoliko ron, bro, inakay nila Katoliko ron Oo. Mula nun, bro, hindi na gano'n nagchat-chat sila sa akin. Pero nung time na nagba-Bible study, bro, nung time na sila yung may kailangan sa akin, ando dun agad ako para sa kanila, bro. Grabe. Tsaka, nasabi mo rin kanina, bago tayo magka-interviewhan, parang ikaw lang ang masigasig na nangangaral sa kanila noon, Oo, bro. Maging sa question and answer, hindi yung mga elders nila, na dapat ang mga elders nila, siyang nangunguna, kaya nga elders Sila dapat ang natatanong. Nangangasiwa, bro. Nangangasiwa, gaya ng nasa 3:15 ng unang Pedro. Pero ikaw, nakako-convert lang sa Iglesia Sabatista, ikaw agad ang itinutokan nila sa tanungan, hindi itong mga elders na matatanda na yata. Bro, tsaka ako lang. Yata. Baka umiyak na naman kayo, bash na naman ako, Ako lang yata yung 2 months o 1 month pa lang tumutong na ng pulpito, bro. Abay, grabe, no? Bro. Ibig sabihin, kasi sa SDA yata, hindi pinatutungtong dun sa pulpito kapag Hindi nagsi 6 months. Hindi nagsi 6 months. Pero wala ka pang 6 months, pinatungtong ka na sa pulpito. Bro. At meron tayong mga picture may pakikita, no? Bro. Meron tayong mga picture o mga litratong may pakikita. Patunay lamang yun na hindi tayo nagsisinungaling sapagkat gaya ng binasa natin sa 8:44 yung pagsisinungaling, hindi naman nasang galing sa Diyos yun, kundi yung ama lang nila. Sila lang naman itong una-una nagsisinungaling. Tsaka namamaratang din sa akin Tsaka, tanong ko rin sa iyo kapatid na Noel, ano ang
ano yung mga sinabi nung dati mong mentor na ano ba yung tawag doon? Siya daw bro cheap apologies Chip daw. Baka Oo, yung bro. yung chip na yung Sa Piatos. pizzeria. Piatos. Bali, Saka- ano yung mga sinabi niya sa akin? Head chairman daw siya bro Chairman. Oo, tsaka mas magaling daw sa sayo. Mas magaling. Mas mataas pa daw siya doon kila Bro Jando. Mataas pa daw siya sa Oo. Brojando. Kay Bro Alima, sabi niya. Wow, no? Talagang, Kasi pinagmamayabang niya bro dahil marami daw siya libro ng Katoliko bro, kaya niya daw pataubin sa aral Yung sinasabi niya sa akin, kaya na-brainwash ako that time. kaya napahanga ka din sa isang theologian no? Oh bro. Ako naman bro, nagpanggap lang din ako walang aral sa kanya sa Griego. Tsaka sa Hebrew, no? Minsan mali paliwanag niya bro Tsaka ito ang pinaka-special episode. Sige. Siyempre, dito naman tayo, di ba? Sa special Tayo. episode. Ibubulgar ko rin kung ano yung pinaka-rason ng pag-alis ko sa SDA. Sige. Dahil kasi, pinagtulungan ako ng kabataan. Distrito mismo. Pinagtulungan ka ng mga kabataan mismo, therefore ikaw pinupulpul nila dun sa samahan na yon. Oo bro. Grabe, paano magiging sa Diyos ito? Mapuot ka pa nga lang sa kapatid mo sa pananampalataya, mamamatay tao ka na, pagtulungan pa ka. Basahin lang natin kapatid. Sige bro. Dito sa 3:15 ng unang 1, na ang sabi ni Apostolo, hindi chismis ito hindi gaya nung nagsusulat dyan, nagbabawal pagkakape. Chismosa ito Bawal din ang football bro. Kung pati yung football, pinagbawal. Ano nabasa sa Biblia yun? Mahadera, no? Oo, bro. Bakit? Kasi si Apostol Juan, pag nagsusulat, hindi chismis yun. Basahin natin ang 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Anong manifestasyon nun? Yung nasa 3:15 ng unang 1. Sino mang mapuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Mismo ikaw, yung mga kabataan kapatid mo sa pananampalataya sa SDA nun, pinagtutulungan ka. Alam mo ba bro kung sino pa si Muno? Sino? President pa ng kabataan bro. Grabe, Bali, anong mga sinasabi sa'yo at yung mga naranasan mo na bangungot dyan sa samahan na yan ng Sabadista? Kasi bro, yung isang babae bro, nagkaroon ng crush sa kanya Oo. So, itong mga kaibigan ng babae, parang ipinapalayo sa akin, Tsaka meron pang isang lalaki na naninira. Na kesyo, ipinapalayo ko yung lalaki dun sa babae, bro. Oo. Ako, bro, nasabi ko sa district pastor na may crush ako, pero mas pinipili ko unahin ang paglilingkod sa Diyos Amen. dahil yun ay utos sa 6:33 na At tayo. ang buong akala mo, pinaglilingkuran mo nun sa SDA, tunay na Diyos. Mali, bro. 4:8 ng Galasya yun. Yun. Sige. Ah? Bali, ano yung mga pinagsasabi sa yung paninira ng mga kapatid mo sa pananampalataya noon na patunay lamang na hindi nasanggaling sa Diyos ang ginagawa nila gaya ng binasa natin sa 8:44 ng 1 at 3:15 ng unang 1. Hanggang ngayon ba, bro? Ano yung mga pinagsasabi? Sabi kasi nung dati kong kasamahan dyan, sa isa kong grupo, mabuti na daw yung umalis na ako sa SDA. Bakit daw? Ewan ko bro kasi alam nilang mas mahusay ako pagdating sa ara. Kasi pulpul petong ito, walang alam sa aral. Baka nga hindi pa yata nakakakit ang pulpito yan dun sa... Ala pa bro, ako pa lang yata Kaya siguro inggit sa'yo, Oh bro. Grabe, Talagang, diyan pa lang malalaman na isang kabataan lang pala ang parang naging pulpul yung mga elders nila dahil sa isa kabataan. Biruin mo, ikaw lang pala ang sumasagot sa mga question and answer doon. Tsaka ito pa. Sige. Nung ako'y magkakatoliko na mga kapatid, at tayo naghanap tayo mga protestante. Oo. Nag-chat kasi ako dun sa isang head elder, di ko napapangalan, baka umiyak ka, aaray ka, nag-chat ako sa kanya dahil pinararatangan niya, pangunahing namamaratang to sa Iglesia Katolika na Diyos-Diyosan daw sinasamba natin. Oo. So ngayon bro, sinabi ko sa kanya, pupuntahan kita. Sabi ng elder, handa niya daw isugal yung pagiging head elder niya, mabugbog lang daw yung mga bunganga namin. Pero mayroon ka screenshot no? Meron bro. Ay, maganda. Yan, i-flash natin sa screen mga kababayan. Ngayon, kung nakikita nyo, yan ang nasa screen natin ngayon, yung sinabi ng elder. Oh bro. Grabe ito, sa demonyo ito. Oh bro. Sa demonyohan yan. Hindi sa Diyos na samahan yan. Hindi sa Diyos yan. Grabe bro. Tinan mo, bantayan Bubugbugin niya daw ako, bro. Sabi ko, bro, oo, titindig ako, elder. Ano sabi niya? Sige, subukan mo lang. Sabi niya, bro. Talagang threat. Bro, Pwedeng threat gawa natin ito ng legal action, mga kababayan, mga kapatid. Kaya lang po ang bahalang umasikaso. Ngayon, meron naman tayong sapat na ebidensya. Nakakagigil ito yan. Sabi nga sa Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon.